your heart and lean not to your own understanding. Kailangan fully trust. Hindi lang yung iba po yung believe, iba po yung trust. You trust 100%, you trust in God sa lahat ng bagay. Marami sa atin, sakit, may problema, may financial problem, may family problem, may mga tabilan kung kasi depression. Bawat isa nakakaranas sa maraming trials sa circumstances sa buhay. Pero piniwala ko, hindi tayo mananatili sa ganyang kondisyon. Amen. Hindi tayo mananatili paghihirap. Hindi tayo mananatili may sakit. Hindi tayo mananatili na pamilya natin ay masak. Hindi tayo mananatili na wala na tayo inaasahan. Kundi ay pininiwala tayo ay pagpapalain ng Panginoon. With all your heart, with all your heart, buong puso mo, not only by your imagination, but by your own understanding. But full heart mo, talaga magtiwala sa Panginoon. Kaya po, sisimula na ako. Ilan taon na ba yan? Praise God! Alam ng demonyo, matatalatan naman siya pag tayo sa naniniwala ako sa mga ito, walang lalabas dito na hindi pinalaya ng Panginoon. Walang lalabas dito na hindi makakaranas ng breakthrough sa buhay. Sabi, this is your season. This is your time. When we heard the word of the Lord, kapag tayo nakatinig na salita ng Diyos, there is something that penetrates in our spirit. Kapag that penetrates in our spirit, will be moved in our physical body, in our emotional body, in our emotional, and I believe there will be released blessing from the Lord. As something trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Hindi tayo dapat magtiwala lamang sa ating sarili, sa ating pangunawa. Kasi tayo kung mayroong sakit, ang case pa tayo natin, gamot, doktor, hindi po masama yung doktor, hindi masama ang gamot. Kaya ay nilikha rin ng Panginoon para makatulong at makakamit. Pero hindi ako na full trust, full heart na pagtitiwala, wala di ba kundi sa ating Panginoon. Amen! At nasa ilang ang dakilang ng gagamot, mga great physician, mga doktor na uuhusay. Baka hindi pinahintulutan ng Diyos sa tuwalan ka ng tiwala sa Kanya. Kahit anong gamot, kahit anong laki ng yung pera, kahit anong husay ng mga doktor, wala akong kakapinan. Amen? Hello? Hello? Amen! Iniisip ko noon, sabi ko, Lord, kung isipin ko na parang mamamatay na ako kasi kung titignan ko yung sarili ko at titignan ko yung nakapaligid sa akin, parang uuwi na talaga ako. Pinatotoo. Sa kapag 17 days, wala akong tulog. Sa kaya kapitan na ako, walang tulog 17 days. Kahit isang oras. 17 araw na wala akong tulog. At ang aking iniisip, Lord, alam ko, gagawin ako dito sa bahay. Pinakakit ko lang, ha? Dahil kung pinaglalabanan yun, hindi ako pupunta sa ospital. In my own understanding, sa pagkabalakas sa akin din siya. Pero God allowed me to suffer this kind of sickness para makuhaan ko na mayroong proseso ng Diyos sa buhay ng sila. Amen. Sometimes miracle, God made isa. Biglaan. May gradual proseso in the recovery. Gusto ko instant, in my own understanding. Pero ang
bukas ang kamay ng Diyos. Kaya na, Lord. Ay, kung po ko, ay ba kasalanan ko? Hindi, may representan ko. I allow the hands of God to, even though na, parang darating na naman yung mga ito, darating na naman ng last. Puputasan na naman ako. Sasasalan ko, pupunay naman ako ng dugo. Sa labi isang araw, 3 beses, 2 beses. Sa mga oxygen, niyang-niyang dating. Lagi nagkakatuloy sa kwarto. Sa aking pag-unawa, wala ng pera, ganito ang sitwasyon ko, halos hinihinga muna ako. Sabi ng doktor sa akin, tumihinga ka mo ba? Sabi ko, ulit ako. Okay, ano makaramdam mo? Nahihilo ka? Hindi kaya po. Masagal ko, mas nakita ko. Alam niyo po yung itim kong ito, lalo akong namin dito, pinipin talaga. Alam ko ang lahat ng dugo ko. Umihin ko talaga. Sa mga pagkakang doktor, sa aking isipan, sabi ng trust, sa aking isipan, and allow the hands of God, nasubos siya, masinod, Lord, kung ano kung proseso ang gusto mo, tatanggapin ko yung proseso ng mga doktor, pero yung proseso ko, inaalok yung mga doktor, kaya ito mangyari sa akin, na hindi ko na halos kaya na ko sa mga nakaparato ko. Pinamabaya ko kasi ayoko pakna ako siya. Sabi ko, in all your ways, sabi ng Biblia, submit to Him. Ang pinakaganda pala sa isang tao, ano mang trouble, ano mang trials, sa family problem man, ikagulo naman sa pamilya, financial man, o personal problem sa iyo sarili, o emotional problem, o physical problem. Ano? Sabihin mo na kaya mahirap na bagay na nangyayari sa buhay mo. At sometimes, you look to others, sinasabi mo, if I compare my life to them, siguro iba, mas mahina-hirapan ako dito. Marami po mga taong nakaranas ng matinding trial sa buhay, at sila nakapag-overcome sa Panginoon because He submit to the will of God. Amen? Amen? Kasi kung ano tayo kapag nakipag-work tayo sa Diyos at nakipag-conversation pa tayo sa Panginoon, wala mangyayari. Just, I keep silent. And I remember the promise of God, yung logo, uuwi ako alam ko. Sabi rito, in our life to God, makakali nga wala kang trabaho, wala kang pera, wala kang pambayan, kulang sa lahat ng bagay. Kung maaaring meron sakit ka, na paano bang sabi ng doktor, wala ka na mag-asa. Kaya sasabihin ko sa iyo, you trust God and submit to Him, and you will develop your own understanding, hindi mangyayari. Kaya di sabi niya rin sa verse 7, do not be wise in your own eyes. Pero kung sinasabi ito, fear the Lord and shine in the Lord. Magkaroon ng takot sa Diyos. Ngayon, tao ko, wala ng takot sa Diyos. Madaling gumawa ng masama ang tao. Madaling magkasala. Marami pa mga tao, kung buwan na kailangan, mapakadati, napakaramot, napakasama greedy, pagalitas pa. Baka buwan na kailangan, pero mga uminom pa ng alak, tinigilin pa, ulan pa ng bowl. O kanina, nagmumura pa. Dahil gusto na nakakaawa yung pamilya. O kanina, masasabi natin na parang hindi na mura yan. Parang wala na bago sa buhay. They have the Lord move in His life. Kung gusto mo, mayroong bago na pangyayari sa buhay mo. At sabi rito, just trust and submit
to God and do not depend on your own understanding. At sabi nito, maganda sa lahat, do not be wise in your own eyes. Kasi tayo, masyado tayo mahusay, magaling. Maraming minsan mahusay, magaling.